So bago ang lahat, panalo ang Lakers kontra nga dito sa Houston Rockets. So yan, ginawan ko na. Panalo man or talo, baka mayroon pa rin magalit. Hindi ko na rin alam kung saan ako lulugar. Pero yung panalo nila kanina sa Rockets ay naglagay sa kanila sa 20 wins mark. At 13 teams na ngayon ang magagawan sa pwesto. Dahil nga yung ibang teams na nasa taas nila, hirap din makausad sa 20 wins pataas. Si LeBron, kumalabaw na naman, 48 points, nahiya pa, kaya naman gawing 50. So kanina nakita ko lang talaga yung clip na to kaya gumawa ako ng Lakers. Yung tungkol dito kay Jabari Smith Jr. You played against my dad, your first NBA game ever, really? Sacramento. You feel old, don't you? Sabi kasi ni Jabari Smith Jr., sa unang game ni LeBron nung 2003-2004 season, ito yung rookie pa lang si LeBron, nakalaro niya or nakalaban ni LeBron ang tatay ni Jabari Smith Jr. Ibig sabihin nun, naglaro. Parang hindi natatandaan ni LeBron kasi hindi talaga matatandaan ni LeBron yon dahil si Jabari Smith Sr. ay hindi naman talaga naglaro nung game na yon. Ito yung patunay. Makikita nyo dito sa screen. Humirit pa nga itong si Jabari Smith Jr. na ang tanda mo na, hindi pa dinerecho, pinaligoy pa. Yung isa pa kanina kay Westbrook, tumitig lang siya sa isang player na tawagan ng technical. Si Şengün yata yung player na yon. So, nagkasabitan kasi sila sa last play, dun sa kabila. So, valid naman yung tawag ng referee na taunting. Pero ang episode talaga na to para dito. Napapagmulta ba or nabibigyan ng penalty ang mga referee kapag nagkakaroon ng malintawag na nag-cause ng game? Kasi kapag ang mga players or coaches ay nagsalita ng masama sa mga official or referee, automatic nagkakaroon sila ng multa. So disclaimer, iba yung NBA referees kesa dito sa Pilipinas. Kasi sa NBA meron silang union or samahan. Under yon sa labor code ng US. Kung gusto ng NBA ng sakit ng ulo, pwede nilang bigyan ng penalty ang mga referee kung merong mga nangyayaring hindi maganda or sabihin nating mga malintawag na nag-cause sa isang game. Dahil sumakit na rin dati ang ulo ng NBA. Noong 2009, si Bill Kennedy na pagmulta dahil sa antics nito. Actually, nakita ko to sa article. Si Doc Rivers kasi napagmulta din. Base kay Coach Doc Rivers noon, tinitigan siya ni Bill Kennedy until umalis nga siya. Tapos tinawagan pa siya ng technical para ma-eject sa game. Kaya meron nagreklamo at napagmulta si Bill Kennedy. Hindi yun nagustuhan ng union. Kasi sabi nila, ginagawa lang naman nila yung trabaho nila bilang official. At sinabi pa nga sa article, nagalit ang mga referees nung napagmulta siya. Base din sa union or samahan nila ay makakaapekto sa trabaho ng mga referees kung mumultahan sila. Kaya nga sabi ko, kung gusto ng sakit ng ulo ng NBA, pagmultahin nila yung mga referees kung mayroong mga bad call. Pero hindi nila yun gagawin basta-basta. Sabi pa nga dati ni Dame, sawang-sawa na siyang makakita na ina-admit na mayroong maling tawag. So ang tanong, anong ginagawa sa mga referees kapag mayroong ganun? So nakakadalawang tanong na ako, hindi ko pa nasasagot. So ito yan, meron kasing grading system sila. Ibig sabihin, yung mga referees na nag-handle ng games at meron nakitang issue, i-review yun ng senior official nila kung accurate ba or hindi. Kung sino kasi ang mas mataas ang grade, yun ang nilalagay sa mga big games or kahit sa mga NBA Finals. Yung mababa naman ang grade, nilalagay nila sa G-League. Si Scott Foster, kung saan nga kapag hinahandle niya yung game ni Chris Paul, alam mo nang matatalo yung team ni CP3. Pero si Scott Foster, yung isa sa merong mataas na grade sa accuracy ng mga tawag. Kaya siya nalalagay sa mga big games. Base yan sa nasusulat. Kaya kung sino yung matataas ang grade, sila yung nilalagay sa mga big games lalo na din sa playoffs. Dahil per game din ang bayad sa kanila at pili lang din ang nilalagay lalo na kapag postseason.
Yun nga lang, hindi ko rin makita kung anong basis ng grading system na yon. Pero tulad ng game ng Bulls at Cubs na nireview ang game, pero nakitang meron palang pagkakamali yung mga referee na tinawagan dapat ng lane violation, isa yon sa mga posibleng nabigyan na mababang grade kung sinong mga official ang nag-handle doon. Kasi inadmit na merong mali talaga. Ang nasusulat, ang bayad sa referee ay fair game. Pwedeng umabot ng $3,000 to $6,000 per game yon. Depende kung anong klase pa. Ang minimum ay $600 to $800. So pwedeng tumaas pa yon until $5,000 sa isang referee na pwede siyang kumita ng minimum na $250,000 sa isang season. Dahil sa regular season ay may total na 1,230 games. Hindi pa kasama dyan ang playoffs. Tapos, yung union ng mga referee ay merong 70 to 100 personnel. So yan ang tungkol dito sa mga referees at hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to. Kaya, time out.